Magandang araw po sa ating lahat. Ako ay Andrew Brian G. Villaluz. Ipapakita sa inyo ang aking performance task. Ang pinagsanib na paksa, Araling Panlipunan, ang kilusang propaganda, Filipino, ang multimedia, text, audio at graphics. Ang mga layunin. Maipaliliwanag ang layunin at kahalagahan ng kilusang propaganda. Makikilala ang pangunahing propagandista tulad ni Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar at Graciano Lopez Haina. Makagagawa ng malikhaing video na may text, audio at graphics. Makasusulat ng malinaw at organisadong script sa Filipino. Ang kilusang propaganda ay isang mapayapang kampanya ng mga ilustrado para sa reforma sa Pilipinas laban sa Espanya. Nagsimula ito sa matapos ang bitag sa Gomburza at naglayong makamit ang asimilasyon, kalayaan sa pagsasalita at representasyon sa Kortes. Nagwakas ito sa pagtatatag ng Liga Pilipina at pagsilang ng Katipunan. Pantay na karapatan, pagkapantay-pantay ng mga Pilipino at Kastila sa ilalim ng batas, representasyon sa Kortes. Magkaroon ng kinatawan ang Pilipinas sa Cortes Generales Kongreso ng Espanya upang makapahayag ng saloobin. Asimilasyon ng Pilipinas. Gawing ganap na lalawigan ng Espanya ang Pilipinas upang mawala ang maling pagtrato ng mga kolonyalista. Sekularisasyon ng mga parokya. Ibigay sa mga Pilipinong pare ang pamamahala sa mga parokya sa halip na sa mga prailing Espanyol. Reforma sa edukasyon at pamahalaan. Pagpapabuti ng sistema ng edukasyon, kalayaan sa pagpupulong, paglalasala at pagbuwag sa sapilitang paggawa, pagsusulat ng abuso, gamit ang pahayagang La Solidaridad, ibonyag ang mga katiwalian at pang-abuso ng mga prayle at opisyal na Espanyol sa Pilipinas. Mga kasapi ng kilusang propaganda. Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Juan Luna, Mariano Pons, Antonio Luna, Miguel Moraita, Ferdinand Blumentritt. Si P.O. Mensahe, mga sipi at pahayag na nagpapakita ng layunin. Dr. Jose Rizal, ang Pilipinas sa loob ng 100 taon. Ang kasaysayan ay hindi nagsisinungaling. Ang pag-unlad ng Pilipinas ay hindi mapipigil. Kung hindi ibibigay ang reforma, ang mga Pilipino ay mapipilitang humingi ng kalayaan sa pamamagitan ng dahas. Marcelo H. Del Pilar, mula sa La Soberania en Pilipinas o ang soberanya ng mga monhe sa Pilipinas. Ang reforma ay hindi hiningi para sa ikasasama ng Espanya, kundi para sa ikabubuti ng Pilipinas at katapatan nito sa Espanya. Graciano Lopez Haina, unang patnubat ng La Solidaridad. Ang aming pahayagan ay magtatanggol sa mga interes ng Pilipinas, hindi ng mga prayle. Sipi mula sa La Solidaridad, unang edisyon. Lala
Laban natin ang lahat ng reaksyon, pigilan ang anumang hakbang na paatras, pupurihin at tatanggapin ang anuman ng liberal na patakaran at ipagtatanggol ng may katapangan at ang lahat ng karapatan na dapat tamasahin ng mga Pilipino. Aling pag-ibig ba ang higit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa tinupuang lupa? Aling pag-ibig ba wala nang awa? Pangwakas, ang kilusang propaganda ay isang mapayapang kampanya ng mga ilustrado para sa reforma sa Pilipinas laban sa Espanya. Ito ay maikukumpara natin sa Pilipinas People Power na nangyari noong Pebrero 25, 1986. Isang mapayapang revolusyon laban sa diktadoryang Marcos Sr. Ang halaga ng kilusang propaganda ay mananatiling buhay sa mga Pilipino dahil sa pagmamahal ng Pilipinas. Dito po magtatapos ang aking presentasyon. Sana po ay mayroon kayong natutunan at nagustuhan ninyo ang aking video. Maraming salamat po at magandang araw.